Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Isa pong kagalakan na patuloy pong makapaglingkod sa inyo at patuloy po kayong sumusubaybay sa ating pong ginagawang pag-aaral. Isang napakagandang pag-aaral na may kinalaman sa aklat ng mga awit or the Book of Psalms. At nawa po ay patuloy kayong nakikinabang, nabibless sa lahat po ng aming binabahagi, mga simpleng mga leksyon, mga reflections po namin. At nawa po ito'y nakakatulong sa inyong personal na mga buhay, sa inyong relasyon sa ating Panginoong Diyos. At napakaganda sapagkat nitong mga nakaraan ay tinitingnan po natin ang iba't ibang mga tema sa banal na kasulatan, sa aklat ng mga awit, na nakakatulong upang nang sa ganun ma-enjoy po natin ang pagbabasa ng aklat ng awit. Nung nakaraan pinag-usapan po natin yung Blessed is he who comes in the name of the Lord. Nakita po natin doon na itong mga nakasulat sa aklat ng awit ay may mga portions na pumapatungkol sa ating Panginoon Jesucristo. And Jesus Christ Himself quoted many times from the book of Psalms. In fact, dun sa Luke 24:44, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, kailangang matupad yung mga bagay na nasulat doon sa Law of Moses, Prophets, and including the book of Psalms. Yan po yung pinag-usapan natin noong nakaraan. At kung na-miss nyo po, pwede nyo pong balikan yan sa aming mga social media platforms sapagkat nandun lang po yan. At yan ay pwede nyong balik-balikan para nang sa ganun, ma-enjoy nyo talaga itong pag-aaral po natin sa aklat ng mga awit. At sa pagkakataon pong ito, ang pag-uusapan po natin, napakagandang topic na naman, at ang pamagat po ay Remembering the Past. Samahan nyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Kamusta po kayo mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, kayo ay iniingatan, ginagabayan at pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. At kung may mga pagsubok naman na kayo po ay hinaharap, sa oras na ito, ang aking pong dalangin ay patuloy niyong maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sapagkat tanging siya lamang ang makakatulong at makakagabay sa bawat isa sa atin. Amen? At again, wini-welcome ko po kayo. At kung ito po ang unang pagkakataon na kayo ay nakakasama namin sa pag-aaral na ito, I'm inviting you to like, subscribe, hit the notification bell. I-follow nyo po ang aming page para nang sa ganon, ma-notify po kayo sa mga panahon na kami po ay may mga live videos at hindi lang po yun, marami po kami mga pinopost. May mga pinopost kami na mga graphics, ang mga images, mga pictures, na may mga Bible text, may mga quotations, and hopefully nakikinabang din po kayo dyan. At ang maganda dyan, pwede nyo pang i-share yung mga pinopost po naming mga pictures, images, at naway makatulong rin sa inyo at ganun din sa mga mahal nyo sa buhay at mga kaibigan po ninyo. Lagi ko nga pong sinasabi, we can be a digital missionary of the Lord sa pamagitan po ng pag-share lamang. I-share natin yung mga bagay na nababasa natin, nakikita natin, at lalo na itong programang ating ginagawa. Kaya naman, I'm inviting you now. Paki-click nyo po yung share button dyan. I-share nyo sa inyong timeline, i-share nyo sa mga groups kung nasan kayo, i-share ninyo sa mga churches ninyo, i-share nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Kung ayaw nyo namang makita dyan publicly, copy nyo yung link and then i-send ninyo privately, ipag-pray ninyo yung mga 5,000 friends ninyo, no? Yung dami yung friends online, napaka-friendly natin, ano? Ilagay nyo po dyan, i-share nyo sa kanila para nang sa ganon, makinabang sila at mabless sila, and I'm inviting you to pray for those people na ipapadala nyo po yung mga videos na ito sapagkat ito ay hopefully gagamitin ng ating Panginoong Diyos para nang sa ganun po sila rin naman ay makakilala sa ating Panginoong Diyos. O hindi makakilala lang, kundi lalo pang lumalim ang relasyon sa ating Panginoong
Diyos. At gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito to say thank you. Di po ako magsasawang magpasalamat sa inyo, mga ginigil ng mga kaibigan, mga kapatid, mga sumusubaybay, sa inyo pong patuloy na pagsuporta, sa patuloy niyong pananalangin, kung kaya naman ang ating pong gawain ito ay nagpapatuloy. Maraming salamat po at nawa po'y patuloy po kayong gabayan, samahan, at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po dun sa mga sumusuporta online and analog, o yung face-to-face na mga ministries natin. Maraming salamat po sapagkat nagagawa po natin itong lahat ng mga ministeryong ito dahil po sa inyo at lalong higit, syempre, dahil sa ating Panginoon at ginagamit po kayo upang sa ganun masuportahan ng lahat ng mga ministries na ito. Muli po maraming salamat po rin ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po tayo po ay sama-sama na hilingin ang kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Lubos ang aming pasasalamat sapagkat kasama po namin kayo ngayon sa aming pag-aaral na ito. Hindi man po kami magkakasama physically, kami po ay magkakasama digitally. Salamat Panginoon because we can feel your presence. Patnubayan niyo po kami at nawa pong lahat ng aming mga mapapakinggan, lahat ng aming mga mapag-aaralan ay makatulong upang mas lalo po kaming mapalapit sa inyo. Maraming salamat mahal na Diyos sapagkat alam po namin hindi niyo kami papabayaan, sasamahan niyo po kami at kayo po ang magbibigay ng lakas sa amin upang maisabuhay ang lahat ng aming mga mapapakinggan at matututunan. Salamat Panginoon, please speak to us. Tulungan niyo po kaming marinig ang inyong maliit na tinig na tumatawag sa amin, nagsasabi sa amin kung ano ang dapat namin gawin. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po mapagpalang panunod sa inyo, mga ginigilo na mga kaibigan, mga kapatid. Patuloy kayong sumusubaybay sa ating pong series sa Aklat ng Awit. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan pong Remembering the Past. Sa title pa lang, may mga tao na ayaw na alalahanin ang kanilang nakaraan. Maaring yung kanilang nakaraan ay hindi maganda. Maaring may mga nakaraan sila na mga talagang gusto na nilang kalimutan, ibaon sa limot, sapagkat ito yung mga madidilim na pangyayari ng kanilang buhay. Ano? Tapos ang title pa natin, Remembering the Past. Okay? Meron namang mga iba, as they try to look back and remember the past, may mga bad experiences, pero nandoon nakikita natin o nakikita nila ang paggabay at pangunguna ng ating Panginoong Diyos. At alam po ninyo, napakasarap kasi pag binabalikan yung nakaraan, may mga bagay na tayo ay matututunan. At pag binabalikan yung nakaraan, ito ay nagdudulot ng kasiyahan o maaring kalungkutan. Ano pa man yan, may leksyon na tayo ay mapupulot sa pagtingin natin sa nakaraan. Hindi ko malimutan yung sinabi ni Ellen White na, but I'm paraphrasing, ang sabi ni Ellen White, ang tangi nating ikatatakot sa hinaharap ay pag nalimutan natin kung paanong naging tapat ang ating Panginoong Diyos sa ating mga nakaraan. Okay? So, kung malimutan natin kung paano naging tapat ang ating Panginoong Diyos, doon lamang natin ikatatakot. Doon lang tayo matatakot sa hinaharap. Nung isang araw, meron akong kausap at ang sabi niya, ano kayang sunod sa COVID? Ano? Sabi ng isang kasama namin, abay, iniisip mo na kagad yung sunod sa COVID, let's just enjoy this time. At sabi ko naman, well, totoo yan. For sure, meron yan. Kasi hindi masaya ang kaaway. Na ngayon, we're back to normal. Okay? So, ang kaaway, gagawa ulit ng mga pamamaraan to disturb our peace. At kung nahirapan na tayo dun sa COVID, maraming namatay, talagang nahirapan ang ekonomiya, for sure. Mas marami pang posibleng mangyari. But again, as we remember the past, kung paano nating babalikan ng nakaraan, ito ay maaring magbigay ng lakas sa atin upang magpatuloy o tayo ay manghina. Ang sabi sa Psalm 78:3-4, which we have heard and known, and our fathers have told us, we will not hide them from their children, telling to the generation to come the praises of the Lord and His strength, and His wonderful works that He has done.
Ang sabi po dito sa ating binasang talata, ikinikuwento sa kanilang paulit-ulit hanggang sa mga susunod na henerasyon kung paanong naging tapat at nanguna ang ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. At ito ay napakahalaga na madala natin hanggang sa panahon natin ngayon na yung mga kuwento, mga pangyayari ng katapatan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay ay maibahagi natin sa mga susunod na henerasyon para sila'y matuto rin naman na magtiwala sa tapat na Diyos na hindi tayo pababayaan. Amen? Okay, so ito po mga kaibigan, mga kapatid, na pag-uusapan natin, and as usual, I want to share with you 3 points. At nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maalala, ma-share natin sa mga kaibigan at sa mga kapatid natin. Titingnan po natin ano ang 3 points natin as we look at the past, as we remember ang ating mga nakaraan. At nawa po, mga kaibigan, mga kapatid, as you read the Bible, I'm encouraging you, please read your Bibles, read the lesson, basahin nyo yung mga text nating babasahin, and hopefully you will arrive into these lessons na aming pong babanggitin. At kung meron pa kayong ibang mapupulot, then praise the Lord. I-share nyo po dyan sa comment section sa mga nanonood sa social media para mabasa ng mga kaibigan at mga kapatid natin at matuto rin sila sa inyong ibabahagi. At dito po sa aming isi-share sa inyo, again, 3 points. As we look at the past, may mga bagay na tayo ay makikita sa ating nakaraan, may mga leksyon na ating makikita na ito ay makakatulong sa ating pamumuhay sa atin pong kasalukuyan at sa ating hinaharap. At ang unang letter F, as we look at the past, as we remember the past, makikita po natin yung faithfulness. Faithfulness nino? Walang iba kundi ang faithfulness ng ating Panginoong Diyos. The faithfulness of God. Kaya nga may narinig ako nagsabi, yung history. As we look at history, paghiwalayin mo daw, His story. Ito ay kwento ng ating Panginoong Diyos, ng kanyang pag-iingat, pagmamahal, paggabay sa bawat isa sa atin. This is His story. Kasi bakit? As we look at the history, kahit yung mga kasaysayan sa ating mga pinag-aralan, sa ating mga aklat, sa mga nakaraan, we can see the hands of God leading and guiding. And even sa ating mga sariling mga nakaraan, kung atin lamang ipapanalangin, magme-meditate tayo, talagang mag-spend tayo ng time to look back and really see and pray to the Lord to help us see yung kanyang pangunguna. Makikita po natin na tunay ngang ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Tunay ngang ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan. Tunay ngang ang ating Panginoong Diyos ay kasama natin. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, it's been my habit to look back. Kami po ng aking asawa, minsan pag-uusapan namin yung mga nakaraan, minsan nga ulit-ulit na namin pinagkikwentuhan, pero ganun pa man, ang epekto is the same. We are reminded of the faithfulness of God. Napakabuti natin, Panginoong Diyos. Tingnan nyo, basahin natin ito. Sa Psalms 105 verse 5, ang sabi dito, remember the wondrous works that He has done, His miracles and the judgments He uttered. Okay? Dito mga kaibigan, mga kapatid, meron tayong pag-uusapang mga kapitulo sa banal na kasulatan, sa aklat ng mga awit, at pupulutin natin yung mga leksyon mula po dito. And of course, yung first point natin, titignan natin ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Sa Psalms 105, sinasabi po nung manunulat, remembering the wondrous works. Inaalala yung pag-iingat, paggabay, yung mga mirakulo sa buhay. Naalala ko tuloy nung kami po ay pauwi galing UAE nung aking kaibigan. Ang nangyari po, nung nandun na kami sa counter para mag-check-in, naku, yung aming bag pala ay sobra-sobra ang kilo. At meron kasing information kami na ni-receive, nakala namin it's okay. At ang nangyari, we need to transfer yung mga gamit, and then meron po kung, alam nyo, yung mga oil, olive oil. Syempre, mas medyo mura doon. Bumili po ako at nailagay ko doon sa maliit na bag, expecting na yung bag na yun ay i-check rin namin.
Yun pala, hindi na pwede i-hand carry pala. Nung nakalagpas na kami sa check-in, doon ko lang naalala, nako, yung 1 liter na olive oil na aking binili, nandun nga pala sa bag. Sabi ko sa aking kaibigan, friend, wala na, kailangan na nating iiwan yan kasi ano talaga yan, masisita tayo dyan. Madidelay pa yung pag ano natin kasi yung bag mo, ipacheck pa nila, ito pa. Sabi naman ng aking kaibigan, sabi ni Pastor Robert, hindi, i-ano mo lang, ituloy lang natin. Tapos nung bandang huli, nung nandun na kami lagpas na kami sa immigration, tapos nandun yung mga maraming mga bote ng mga inumin, bote ng mga tubig, at marami pang iba. Sabi ko, nako, sabi niya rin, nako, ano, tanggalin na natin. Sabi na lang namin, sige, subukan na lang natin. At pagkatapos mga kaibigan, mga kapatid, dumaan yung bag. Pagdaan ng bag, nung nakatingin kami, nandun na rin kami, naghihintay, nakita namin sa screen, kitang-kita mga kapatid, mga kaibigan, kitang-kita yung bote na punong-puno ng liquid. At ang nangyari, yung nagbabantay, na ganyan, na ganon, ganon, hindi nakita. At pagkatapos, sabi ni Pastor Robert, wag ka nang tumingin, baka tumingin pa. At pagkatapos mga kaibigan, mga kapatid, nailabas namin at ang sabi ng aking kaibigan, sabi ni Pastor Robert, ang buti ng Panginoon talaga. Imagine mo, iiwan natin, naiuwi mo pa. Mga simpleng bagay, mga kaibigan, mga kapatid. Mga simpleng bagay na kung saan ay ang ating Panginoong Diyos ay nagpapakita ng kanyang kabutihan, ng kanyang pagmamahal. Of course, hindi all the time ganun ang mangyayari. May mga pagkakataon na talagang makukuha, may iiwan, ganun pa man mabuti ang ating Panginoong Diyos. Amen? Ha? Ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos hindi nakabase sa mga nangyayari sa ating buhay. But the point is, may mga pangyayari sa ating buhay na as we look back, even in small things, makikita natin ang kanyang katapatan. Makikita natin yung kanyang mga pagmimirakulo. Pero ang gusto ko dito sa text na ito, yung katapatan ng Diyos ay maging sa kanyang mga judgments. Pinag-usapan natin noong nakaraan, yung wrath of God, na ayaw pag-usapan ng marami. Pero yung wrath of God, yung judgment ng Diyos, is in reality for our good. Kasi bakit tayo ang nagkakamali? Tayo yung nagkakasala, tayo yung nagbe-break sa covenant ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung kanyang judgment na kanyang sinasabi at ibinibigay is in reality helping us to remember na tayo nagkasala at kailangan nating bumalik. And that's why even in His judgment, He is counted or He is faithful. Amen? Kaya nga po ang ganda. Sabi po ng manunulat ng ating leksyon sa Psalms 105, Psalms 105 focuses on God's covenant with Abraham to give the promised land to him and his descendants, and how this promise, confirmed to Isaac and Jacob, was providentially fulfilled through Joseph, Moses, and Aaron, and in the time of the conquest of Canaan. Kaya kung babasahin natin ng Psalms 105, it helps us na matutunan ang katapatan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po, ang sabi pa po ng manunulat dito, history provides both validation for our faith and countless reasons for praising God. Patuloy tayong magpupuri, magpapasalamat dahil sa katapatang ipinapakita ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Sometimes kasi, we count the faithfulness of God only in big things. Pero yung mga simpleng mga pangyayari, mga simpleng mga gawain, ang nangyayari pag minsan ay hindi, o yung mga nangyayari sa ating buhay, minsan din na natin na-appreciate. That's why it's important to remember the past. Kailangan natin balikan yung ating nakaraan at alalahanin at tingnan ang katapatan ng Diyos even in small things. And when we start counting our blessings, we will see that truly God is indeed faithful. Ito po yung sa Psalms 105. Now let's go to another text. Yung Psalms 135. Sa Psalms 135, ito ay may kinalaman sa Exodus at sa pag-conquer ng Promised Land. Okay? Dito, inire-recall. Anong ginawa ng ating Panginoong Diyos sa Exodus? Pag pinaalala yung Exodus, grabe talaga yon. Grabe yung mga mirakulong ginawa ng ating Panginoong Diyos.
Grabe yung katapatan ng Diyos. Grabe yung mga ipinakita, kamangha-mangha na mga mirakulong ipinakita ng ating Panginoong Diyos o ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa mga Israelita. And even how they conquered the Promised Land, how they were able to reach the Promised Land, nakita doon ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. That's why in Psalms 135 verse 5 it says, "For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods." Kasi bakit? Sa Exodus, mga kaibigan, mga kapatid, ipinapakita na tunay nga ang Diyos is above all gods. Bakit? Kasi yung bawat na mga plague, may nabasa akong isang aklat, sabi doon, it was also an attack to all the other gods na sinasamba sa lupain ng Ehipto. Kasi bakit? May mga Diyos-Diyosan silang marami sila polytheistic sila Marami silang mga Diyos-Diyosan na mga sinasamba. May mga Diyos-Diyosan sila para let's say, para sa palaka, para sa ganito, at marami pa mga iba. Sa mga weather, maybe sa araw, sa pagkain, sa bagyo, at marami pang iba. And that's why in each of the plague, walang nagawa yung Diyos na kanilang sinasamba, and it shows that truly God is above all gods. And that is why we can really say that He is a faithful God. Pagdating naman dun sa conquering of the promised land, makikita po natin kung paanong ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Na kahit ganun katigas ang ulo nila, na tulad din natin, ang Diyos ay patuloy na nag-ingat, gumabay at tinupad yung kanyang covenant sa bayan ng Israel. At ganun din ang kanyang gagawin sa bawat isa sa atin. And that's why He is above all gods. Kaya kung itutuloy pa natin yung basa, ang sabi sa verse 15 to verse 18, ang ganda nito. Ang ganda nito. Pakinggan nyo mabuti, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi. "The idols of the nations are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak. They have eyes but do not see. They have ears but do not hear. Nor is there any breath in their mouths. Those who make them become like them, so do all who trust in them." Kasi bakit? Ang Diyos ay tunay ngang He's the Lord of Lords. He's the King of all kings. Siya ay walang kapantay, walang katulad. At ano daw pong sinasamba ng marami? Salapi. Mga Diyos-Diyosan. Na itong mga Diyos-Diyosan na ito at maging mga salapi, ito mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi lagi nating maaasahan. Of course, don't get me wrong. Sa panahon ngayon, yes, I know it's important. Pero nung COVID, napansin natin, nakita natin, even if you have all the silver and gold, wala. Lalo na kung di ka makabili. Kahit na yung yaman natin, walang nagawa sa mga namatay dahil sa COVID. At marami pang ibang mga pangyayari, yung mga sakuna, yung mga lindol, yung mga pagbaha, yung mga landslide, at marami pang iba. Hindi tayo maliligtas ng ating mga Diyos-Diyosan, and that's why it should help us to remember that He is indeed a faithful God. Walang ibang makapagliligtas sa atin. And that's why in Psalms 135, we are being told na ang Diyos ay tapat, He's above all gods. Walang Diyos-Diyosan na makakapantay o makagagawa ng kanyang ginagawa. Kaya ang ganda dito. Sabi, may bibig pero hindi nakakapagsalita. May mata pero hindi nakakakita. May tenga pero hindi nakakarinig. Pero ang ating Panginoong Diyos, He sees us, He talks to us, He listens to us. And if we will allow Him, we will even feel His presence in our lives. Amen? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, dito sa pinag-uusapan natin, as we remember the past, I hope it will help us na i-set aside or i-remove yung mga Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. And when we say Diyos-Diyosan sa ating mga buhay, marami yan, mga kaibigan, mga kapatid. Iba-iba yan. Dito sa pinag-uusapan natin, it's idols, it's money, it's statues,
Sa atin, it could be relationship, it could be career. Ha? Mga kapatid. It could be achievements, it could be gadgets, it could be marami sa ating kapaligiran, sa ating buhay na maaring nakakahadlang upang makita natin kung gaano katapat ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. And so number 1, as we remember the past, as we look back, makikita po natin ang faithfulness. Faithfulness ng ating Panginoong Diyos. And that's why in the Bible, ang sabi pa doon sa New Testament, if we are unfaithful, He remains to be faithful. Ang Diyos ay nananatiling tapat. Narinig ko pa nga yung matagal ng kasabihan, yung tapat, baliktarin mo man, tapat pa rin. Ang ating Panginoong Diyos, kahit saang sitwasyon, sa kahit anong pangyayari, tapat pa rin sa kanyang mga pangako. And when He sent His Son, when Jesus Christ came here on earth and died at the cross of Calvary, na-resurrect and now He's interceding for us. Nagpapakita ito ng katapatan ng ating Panginoong Diyos na ang nais niya ay tayo ay mga ligtas. Amen? Tapat ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos sa inyo? And I hope and pray that as you look back, you will see, you will declare, you will really say it with all of your heart. God is indeed faithful. Number 2. Number 1, as we remember the past, naalala natin, nakikita natin ang katapatan ng Diyos, the faithfulness of God. Number 2, let's look at the second letter, F. Pag tinitingnan din natin ang nakaraan, it will also allow us to see failures. And of course, it's not the failures of God because God will never fail. Jesus never fails. Ito po ay failures of mankind. Aray ko! Aray ko po! Diba? Totoo naman, as we look back, nakikita natin yung ating ding mga kamalian na pwede tayong matuto mula po doon. Ako po, pag binabalikan ko yung mga early years ng aking pagpapastor at aking kinikwento now, sinasabi ko talaga sa mga batang pastor, ay ito yung aking mga kamalian nung ako'y nagsisimula pa lamang. And I continue to grow and I continue to learn. Now let's look at some chapters in the Bible. Sa Psalms, Psalm 78. Sabi sa Psalm 78, ito, verse 2, I will open my mouth in a parable, I will utter dark sayings of old. Okay? Ito pong Psalm 78 verse 2 could be referring to Jesus who will use the method of teaching of using parables. At makikita natin sa Matthew chapter 13 at sa buong Matthew, Mark, Luke, and John na ang ating Panginoon Kristo laging gumagamit ng mga parables. And so this Psalm 78 verse 2 could be referring to Jesus Christ who will be using the parables. At sa pag-aaral pa po ng Psalm 78, basahin po natin ito. Ang sabi, the Psalm also reflects on the time of the Exodus, the settlement in Canaan, and the time of David. It demonstrates the Lord's glorious deeds and the consequences of the people's breaking of their covenant with God. Sa Psalm 78, habang inaalala yung Exodus, inaalala yung Canaan, inaalala yung katapatan ni David, na lahat dyan ay naging tapat ang ating Panginoong Diyos, ipinapakita rin yung consequences sa tuwing ang bayan ng Diyos ay lumalayo at hindi nasunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin ito sa Psalm 78 verse 18. Ang sabi they tested God in their heart by demanding the food they crave. Ayan, So, again, ipinapakita yung failures of men. And as we try to look back, as we try to remember the past, hindi natin maaalis na tayo rin ay mga nagkulang. Tayo'y nagkamali. At tayo naman ay mga tunay na nagkakamali at nagkukulang. Hindi tayo perfect.
Hindi tayo perpekto, tayo patuloy na nag-grow pa sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos and in our maturity in our relationship with Jesus. So, ang nangyayari po, as we look back, makikita po natin yung ating mga failures, and hopefully, as we look back, ang mararamdaman natin ay gusto nating mag-improve at gusto nating mag-grow doon sa mga failures na meron tayo sa nakaraan. Ang mali ay ito. If history will repeat itself in a negative way. Anong ibig mong sabihin, Pastor, na in a negative way? Ibig mong sabihin, kung nagkamali na tayo noon, o nagkamali na yung iba noon na yun ang ginagawa, at yun pa rin ang ating ginagawa until today. So, as we look back, kailangan po nating mag-reflect at tignan. At totoo naman, habang tinitingnan natin nakaraan, maaalala rin natin yung mga part na nagkakamali tayo. At dun sa mga part na nagkamali tayo, I hope that we will not be proud of it. I hope na we will be humbled before the Lord, na ito ay maglilid sa atin para mas lalo pang lumapit sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo yun, yung habang binabalikan mo yung nakaraan and you see how you have fallen, o kahit yung kinabukasan lang, ay yung nakakahapon lang. Pag binabalikan natin yung kahapon, o kahit yung kanina lang, yung mga salita na ating nabitawan, mga motibo na meron tayo sa ating mga puso, sa ating mga ginagawa, sa mga nangyari sa ating buhay, I hope and pray that as we look back, as we look at our failures, it will lead us more to Jesus. Pero huwag tayong mag-concentrate dun sa failures natin. Kasi the more we focus on our failures, the more na yun ang ma-magnify natin. Sa pagtingin natin at nakita natin ang failures natin, it should lead us to the faithfulness of God. Dun pa rin tayo balik sa first point natin. Kaya nga, ang ganda ng Psalm 78 eh. Ipinapakita yung kamalian ng tao, but at the same time, ang nangyayari ay bumabalik ulit at nire-recall ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Ano pa? Punta tayo sa Psalms 106. Sa Psalms 106, ito ay may patungkol. Pag babasahin nyo yung buong chapter, medyo mahaba yan. Ang sabi diyan, ito ay may patungkol sa katapatan ng Diyos even during man's unfaithfulness. Kahit na ang tao ay ulit-ulit na nagkakasala at nagkakamali, tapat pa rin ang ating Panginoong Diyos. Tingnan nyo, sabi sa Psalms 106 verse 13, naku, makaka-relate tayong lahat dito. Ang sabi, but they soon forgot His works. They did not wait for His counsel. Ay, nako. Ano? Ano po nangyari? Nalimutan nila ang katapatan ng Diyos, nalimutan nila ang ginawa ng ating Panginoong Diyos mula noon. At hindi lamang po yun, hindi na hinintay ang payo at paggabay ng ating Panginoong Diyos. Siguro, pagbabasahin natin ito, sasabihin natin, ang tigas naman ng ulo ng mga taga-Israel. Huwag ka nang lumayo, kaibigan. Tumingin ka na lang sa salamin at sabihin mo sa iyong sarili, ang tigas naman ng ulo mo. O kung may katabi ka, sabihan mo, ang tigas ng ulo mo. Ha? O sabihin mo na rin yung katabi mo, ikaw rin. Tayong lahat. Ito nangyayari sa atin. Nalilimutan natin ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay at nalilimutan nating hintayin ang kanyang pangunguna at paggabay sa lahat ng mga desisyon na dapat nating gawin sa buhay. O di ba? Naging tapat ang Diyos nung mga nakaraan. Ano nangyayari sa atin pag may dumating ulit na problema? Magaan pa yung problema, ano na? Nanghihina na tayo, na-stress na tayo. Ganyan tayong tao. Pati po ako, mga kaibigan, mga kapatid. And that's why I always say, I have to continue to grow in my faith and in my relationship with God. May darating na problema, nanghihina na tayo. Nalilimutan na natin ang tapat ng Diyos nung nakaraan lang Blines lang ako ni Lord nung nakaraan. Meron lang dumating na pagsubok ngayon. Shake na yung ating pananampalataya. May dumating lang na dilubyo ngayon. Wala na, ano na tayo, nahirapan na tayo. At hindi lang yun, gusto ko yung pangalawa. Nalilimutan natin yung counsel ng Diyos. What I am learning now, kailangan talaga ipanalangin natin yung ating mga desisyon sa buhay.
Yung mga minor and major decisions in life, we need to pray for it and wait for the counsel of God. Kailangan talaga, mga kaibigan, mga kapatid. At minsan, it will take time before God will answer. And kitang-kita sa Biblia yan. May mga panahon that God is silent. Tahimik ang Diyos, pero hindi ibig sabihin wala ang Diyos. And that's why, yung panahon na tahimik ang Diyos is not an evidence that He is absent. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, dito po, madalas nalilimutan natin. Nagmamadali kasi tayo. Nandito na tayo sa mundo na nagmamadali. O di ba? Totoo naman. Lahat madali eh. Lahat mabilis. Nagpunta ako saan nga ba to? Doon pa rin sa UAE. Chinek ko yung internet speed. Mga kapatid, mga kaibigan, ang internet namin sa office, nasa mga 200 Mbps. Chinek ko yung internet doon sa bahay ng isang kapatid. At ang speed, nagulat ako, 1 gig per second. Ha? Sabi ko 1 gig. Tapos nagsusum meeting kami ng mga missionary. Sabi ko, tapos bigla silang naghang. Akala ko ako'y may problema. Chinek ko yung internet ko, nakalagay 700 Mbps. Tapos pinakita ko dun sa aking isang missionary. Sabi niya, grabe pastor, ang bilis naman yan. Sabi niya pa, sana all. Di ba? Sana all ganun kabilis kasi we want fast. Naalala ko noon, yung internet, nung nag-uumpisa pa lang, na gumagamit kami, yung meron kang 5 kilobyte per second, saya-saya na. 5 kilobyte. Yung 100 MB, ida-download mo ng ilang oras. And alam mo yun, tapos pag na-download, it's worth the wait. Di ba? Yung ngayon, yung 1 gig, tumagal lang ng 20 minutes, inip na. At maging sa mga pagkain at marami pang iba, nagmamadali tayo, and sometimes, even in our spirituality, we forget to wait on Him. And this is a strong reminder for all of us. Again, mga kapatid, kasama po, classmate nyo po ako. Magkakaklase tayo. We need to wait on the Lord. Na kahit siya'y tahimik, let's pray, Lord, help me wait sa inyong counsel. And of course, mag-iisip tayo. Siyempre, gagamitin natin yung binigay sa ating katalinuhan, yung binigay sa ating pag-iisip, yung knowledge na meron tayo. We seek for His wisdom, and then we allow Him to lead us. Di ba sa Bible? Basahin niyo mga kapatid. I am in Judges. Binabasa ko yung story sa Judges ngayon. Binabalik-balikan ko. Grabe. Ilang beses na walang counsel ang Diyos, they will attack. They will go. Pero yung may counsel ang Diyos, they will not go. Kasi bakit? Minsan, yung counsel ng Diyos, ayaw natin. Pag sinabi ng Diyos, punta ka dito. Nako, kung komportable ka na dito, parang ayaw mo nang pumunta. Okay? Of course, we need to make sure that it's the voice of God talking to us. Pero ganun pa man, mga kaibigan, mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, kailangan talaga gawin natin. Pag may impression ng ating Panginoong Diyos to give up on something, give it up. Merong kwento sa akin, mga kaibigan, mga kapatid, na isang talagang nakumbinsido siya sa araw ng Sabat. At ang nangyari ay every Sabat na siya ay absent, kinakaltasan siya ng kanyang employer. At ang sabi niya, di bali na makaltasan, maninindigan lamang ako sa pananampalataya. Kung anong sinabi ng Diyos ay aking gagawin. At ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, kung 4 na Sabado sa isang buwan, 4 na kaltas, at halos ang tinatanggap na lang daw po ng kapatid, naikwento sa akin, ang natatanggap na lang, napakaliit na lamang. And yet, nagtapat ang kapatid. And then later on, ano nangyari? Yung employer, ang nangyari po, hindi na siya kinakaltasan, binigyan na siya ng Sabbath off. Because what we need to do, when there's a clear counsel from the Lord, we need to do it. We need to say, I will go. Amen? Sabihin nyo nga, I will go. Tayo lahat dapat, we need to go. Pero ano po nangyari? As we look back, maalala natin, there were moments na nalimutan natin
ang mga ginawa ng Diyos sa atin. Nagduda tayo. May mga panahon na hindi natin sinunod ang gusto ng Diyos. May mga panahon hindi tayo naghintay sa gusto ng Diyos, nagmadali tayo. Kung may mga kabataang nanonood ngayon, huwag kayong magmadali. Lalo sa panahon ngayon, konting dikit lang in love na. 'Di ba? Konting dikit lang, uy, kinikilig na. 'Di ba? Huwag kayong magmadali. Wait. Maghintay sa counsel ng ating Panginoong Diyos. And when the Lord says go, go. At ang ganda nito, kahit na itong Psalms 106 ay may kinalaman sa unfaithfulness ng mga tao na nakakalimot sa ating Panginoong Diyos, kung babalikan natin ang verse 1, ang sabi dito, praise the Lord, O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Ang declaration pa rin ay, God is good. Babalik pa rin sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. But again, as we look back, as we remember the past, it helps us to see the faithfulness of God. Number 2, it helps us remember also our failures, and hopefully, it will lead us to Jesus Christ. It will lead us to coming back to Him. It will lead us na maalala na siya'y tapat kahit na tayo ay mga nagkukulang. Ngayon, punta tayo sa third point. Sa third point naman natin, as we look back, as we remember the past, not only that it reminds us of faithfulness, the faithfulness of God, not only that it reminds us of failures, the failures of mankind, it also reminds us of the forgiveness of God, the forgiveness that He is giving each one of us. Kasi bakit? Punta natin ang Psalms 80. Psalms chapter 80. Anong sabi sa Psalms chapter 80 verse 8? Sasummarize ko na lang. Basahin nyo ha, mga kaibigan, mga kapatid. Basahin nyo yung buong Psalms 80. Ang sabi dyan, you brought a vine out of Egypt, you drove out the nations and planted it. Ito po ay pumapatungkol sa Israel. Ito'y pumapatungkol sa Exodus. Hindi yung literal lang na vine na dinala out of Egypt. Kaya ang sabi po dito ng isang manunulat, Israel is portrayed as a vineyard that God uprooted from Egypt, the land of oppression, and transported to the promised land of abundance. The image of a vineyard conveys God's election of Israel and His providential care. Okay? So, mga kapatid, mga kaibigan, pinapaalala yung panawagan ng Israel na sila'y tinawag, sila'y pinili ng ating Panginoong Diyos, dinala po sila sa promised land, pero along the way, ano pong nangyari? They continued doubting the Lord. At kung babalikan din natin ang ating mga sariling buhay, ganun din, tinawag tayo from darkness to marvelous light, and yet every day we continue to fall, we continue to sin, ulit-ulit tayong bumabagsak, ulit-ulit tayong nagkakamali, ulit-ulit tayong nadarapa, at pag minsan atin pang sinasadya, pag minsan tayo pa ay nagpupumilit na gawin yung ating kagustuhan at hindi ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, pag minsan tayo pa yung talagang nagsasabing tama ito kahit na ito'y mali. And yet, ang Diyos ay napakabuti, nagmamahal sa atin. Kaya po forgiveness, kasi bakit? Pagpupunta natin yung verse 7, at maraming beses inulit itong mga linyang ito. Ang sabi, restore us, O God of hosts, let your face shine, that we may be saved. Ulit-ulit binanggit itong mga linyang ito sa Psalms chapter 80 as the writer recalls God's calling, as the writer recalls the unfaithfulness of man, as the writer recalls all those bad experiences, all those times that they doubted, all those times that they were unfaithful to God. The conclusion of the matter is, restore us, O God. Let your face shine, that we may be saved. Yun ang patuloy nilang sinasabi at sinisigaw. And when the writer said,
restore us, it's in a way saying, Lord, forgive me. The Hebrew word for restore here comes from a common word that means to return. And it is used again and again in the Bible with God calling His people who have wandered away to return to Him. It is closely linked to the idea of repentance, of turning away from sin and back to God. Grabe! And that's why, kanina pa natin sinasabi, yung failures of mankind should help us to remember that God is faithful. And when we remember that God is faithful, we also will remember and will experience even today, and even in the past, and even as the time goes by, that God will always be ready. He will be ready to forgive us from our sins. Amen? Pero hindi ibig sabihin nito, tayo ay ulit-ulit na lamang gagawin. Kasi bakit po? Ang Diyos ulit-ulit magpapatawad. Pero the more na ulit-ulit nating gagawin, titigas ang ating mga puso until such time we won't ask for forgiveness because we feel that there's nothing wrong. Nangyayari yan mga kaibigan, mga kapatid. Na we will just justify. Yung dati okay lang. Ay, dati hindi okay. Pag lagi nang ginagawa, we justify our actions. Ano lang naman eh. Ilang oras lang naman eh. Ilang oras lang naman ang Sabat. Ay, ano lang naman eh. 2 questions lang naman. Titigas ang ating mga puso until such time we won't ask for forgiveness because we will just be justifying our actions. But those who have fully understood the faithfulness of God will also experience true forgiveness in that they want to return to God. They want God to restore them. Sila'y babalik sa ating Panginoong Diyos and turn away from sin and back to God. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. As we look back, we are failing. We failed. We have fallen. But God is faithful. And in the past, we also can see na kahit ulit-ulit tayo nag-fail, tapat ang Diyos and He continues to forgive us. Amen? And hopefully, that will lead us to follow Him. That will lead us to do His will. That will lead us to do what He wants for us. And we can all declare and say, not my will, but your will be done. At alam niyo mga kaibigan, batid, when you experience the forgiveness of God, there is joy. There is peace. Yung happiness that you will experience cannot be compared sa happiness na ibinibigay ng mundong ito. We are restless. Maybe because we have not found, or we have not experienced the rest that comes from Jesus Christ. Nagiging restless tayo dahil tayo'y masyadong abala at nakatingin sa maling pinagkukunan ng kapayapaan at kasiglahan at kasiyahan sa buhay na ito. Yan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kapatid, if you're with me right now, at alam mo sa iyong sarili that you have sinned, you have failed God. And even just now, o kanina lang, you failed God. You misrepresented God. Hindi naihayag ang ating Panginoong Jesucristo sa iyong trabaho. Sa halip na maitanyag ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at ikaw at ako ay magliwanag sa ating workplace, baliktad ang nangyari. Maaring sa ating pamilya, hindi tayo naging mabuting liwanag ng ating Panginoong Diyos. Maaring sa ating mga school, sa ating mga pag-aaral, hindi tayo naging tapat, tayo'y nandaya, tayo'y nag-cheat, tayo'y gumawa ng mga bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Why don't you come to Jesus now?
and accept the forgiveness that He's offering for you. Tanggapin mo, kaibigan. Now is the time. Alam ko po tayo ay hindi magkakasama. We are here digitally. But this is a good moment to open our hearts to Jesus. As we look back, as we remember His faithfulness, as we remember our failures, I hope and pray, we also remember that He's a God, ang ating Diyos is ready to forgive us, and He can give you that same forgiveness. And in giving you that forgiveness, you and I will experience the peace that passes all understanding. Gusto niyo po bang maranasan itong kapatawarang ito? Itong kasiyahang ito na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Wala tayong ibang gagawin kundi bumalik sa ating Panginoong Diyos. At habang inaalala natin ang lahat ng mga ito, this will all lead us to declare and say, truly, God is good. Truly, He is faithful. We won't be able to stop ourselves from praising Him dahil tunay na siya'y mabuti. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pinag-aralang ito. Again, we talk about remembering the past, the faithfulness of God, the failures of mankind, and the forgiveness na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin noon at hanggang ngayon. Tanggapin natin. Buksan natin ang ating mga puso. At kung iyong binibigay ang iyong puso sa ating Panginoon, if you are making that decision to return to Him, kung tayo ay nagdidesisyon, samahan niyo po ako as we close this with a prayer. Let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Napakabuti po ninyo. As we look back and remember the past, tunay pong naging tapat kayo. Tunay pong kami ay nagkukulang, kami nagkakasala, at minsan amin pa po itong sinasadya. O mahal na Diyos, help us not to justify our actions. Help us to admit that we are wrong. Help us, Lord, na patuloy pong manumbalik sa inyo because we want to experience the forgiveness that comes from you. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kami. Mahihina kami sa aming mga sarili. Kami patuloy na bumabagsak, patuloy na nagkakamali, patuloy na nanghihina. Ngunit alam po namin sa kapangyarihang nanggagaling sa inyo, magagawa po namin. Lord, we open our hearts to you. Help us to surrender our all, to surrender ang aming pong buong puso sa inyo. Tanggapin kayo, baguhin niyo po kami, at kayo po ang maghari sa aming mga puso. Maraming salamat, mahal na Diyos, sapagkat alam namin kayo Diyos na mapagpatawad at mahal niyo po kami. Tulungan kami na lagi lamang magtapat sa inyo ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y na-bless kayo, nawa po'y nakinabang kayo, at nawa po ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang siyang lagi nating maranasan ngayon at magpakailanman. Patuloy po nating i-share ang pag-aaral na to at nawa po ay maraming makinabang at ma-bless sa ating pag-aaral na to. Muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos. All glory and praises belongs to Him. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.